Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Lalo-lalo na po dun sa mga OFW at mga migranting Pilipino. Especially po dun sa mga nandito din sa United Kingdom. Ako nga po pala si Paul Ocampo, ang content creator po ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Ngayon po sa pag-uusap po natin itong mga nakaraang linggo at nakaraang buwan, nasabi ko na po nga sa inyo na pumanaw po ang aking pinakamamahal na ina. At ito po ay nagbigay ng matinding lungkot po sa akin at pagluluksa. At ako po ay sa hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin makakope sa kanyang pagkamatay. Ngayon po, napag-usapan na natin nung ilang araw ang tungkol sa panaginip at paramdam sa akin ng nanay ko nung nandun pa po ako sa Pilipinas. Tapos pangalawa naman po yung tinulungan po niya ako nung time na ako po ay in trouble. At sa hindi po inaasahang pagkakataon na gusto ko po sanang alam nyo na. Pero dahil po sa biglang sumulpot ang nanay ko po noon, sinagip po niya ako. At pinauwi niya po ako sa bahay at pinatawad na niya ako sa aking matinding kasalanan. Panoorin na lang po niyo yung vlog ko ano po yung kasalanan na nagawa ko po sa kanya. Ngayon po, pag-usapan din natin last week, yung tungkol naman po sa pagkamatay niya. Ano po ba talaga nangyari? Although meron na po akong vlog doon na scripted, pero mas gusto ko po kasing pag-usapan natin yon na yung bukal ba sa dibdib ko. Kaya yun po yung last content ko po. Kaya yung sinabi ko na po sa susunod na content natin yung tungkol naman po sa paano kami binuhay ng aming nanay nung nawala pong aming tatay nung panahon ng 1985. So ganito po yan bigyan ko po kayo muna ng konting background. So kami po ay tatlong magkakapatid. Ang tatay po namin, ang pangalan po niya ay si Miguel S. Ocampo. Ang kanya pong middle initial ay San Jose. So, ang mga Ocampo po sa side ng tatay ko ay mga Tagalog. Alam ko pure Tagalog sila. Correct me if I'm wrong doon sa mga kamag-anak ni Papa. So, sila po ay nakatira dyan sa may San Miguel. Dyan sa may Manila. Malapit yan sa Malacanang May bahay sila dati dyan kaso parang may kumamkam kaya nawala na yun. Ngayon, nag-meet sila ng nanay ko sa I don't know where. So, naging sila. So, nung mga time na yon, pinanganak kami. Ako ang panganay, sumunod si Cathy, yung nasa Singapore. At ang pangatlo, si Nep, yung nasa Pilipinas, yung nag-alaga din sa nanay namin. So, nung 1985, ang tatay ko may sakit na yan before 1985 actually. Marami na siyang mga sintomas ng diabetes, may hypertension din siya, mataas ang cholesterol niya kasi ang tatay ko is a chain smoker. Grabe yan, grabe manigarilyo. May moment pa ako, ang kwento ko dyan, may moment pa ako, Biyernes Santo, nung time ng 1982-83, pag Biyernes Santo, Holy Week, lalo-lalo na yung Holy Friday, Good Friday, lalo na yung Good Friday. Pag Good Friday, sarado lahat ng tindahan. Wala kang mabibili. Kami dati nakatira sa Cubao Diyan sa may tabi ng Baliwag Transit, may apartment diyan na dating pag-aari ni Fred Montilla. Alam ko pag-aari pa rin niya yung kaso nasunog na yun Ngayon doon, pinapupunta niya ako ng NEPA Q-Mart. 'Di ba? Walking distance lang yun. Tatawid ka lang ng New York Street tapos ano na yun. Kaya ako batang Cubao ako Diyan ako lumaki, diyan ako pinanganak sa area na yan. So tatawid ka lang, pupunta ka NEPA Q-Mart, bibili ka doon. Ang kaso, ang problema, wala nang bukas na tindahan Kahit ano wala, pinabibili niya ako ng pick. Yung sigirilyong pick, kung alam niyo yun. So bumunta ako doon, hanap ako sa buong palengke, sarado. Pagbalik ko, alam mo, sa sobrang addictos niya doon sa sigarilyo, binato niya ako ng tsinelas na may bakal sa may steel sa alam mo yung mga sa tatay nung araw, 'di ba? May tsinelas sila may bakal yung swelas. Binato ko nun. Galit na galit sa akin. Ba't daw hindi ko ginawa ng paraan? Ilang taon lang ako nun, baka mga 12 years old. Ganun nung araw
Diba? Ngayon, bawal na yun. Diba? So, grabe siya manigarilyo. Tapos, grabe din siya uminom. May moment na, awan ko, inom siya ng inom, grabe. Nagsimula lang siya sa beer. Tapos, naging whiskey. Tapos, naging brandy. Tapos, naging mga emperador na. Tapos, hindi pala emperador, tanduay pa nung araw. Tapos, naging gin na. Yun na ang ano niya. Pero, isipin mo, ang tatay ko nun, ano yan, manager yan sa Manila Royal Hotel, diyan sa may Maynila, malapit sa Quiapo. Yung revolving restaurant diyan, yung dating yung SM, na unang-unang SM ni Henry C. May hotel yun dati. Si ang papa namin galing siya dati sa SM, tapos kinuha siya ni Henry C. para maging manager sa hotel ng credit and collection. Yun ang hinahawakan niya. So, yung mga utang-utang, yung mga nag-check-in na hindi nagbabayad, tatay ko sumisingil nun. So, ang nangyari, hindi ko alam kung bakit na-depression. Bigla na lang nagiinom. So, nanay ko, walang magawa. Actually, may moment pa nga sinasaktan pa niya yung nanay namin eh. Nung time na yun. Kasi nga, wala na. Bangag siya. Bangag siya sa alak. So, yung tatay naman namin, nagkaroon siya ng problema. May pumutok sa kanya dito sa ugat niya. So, sumuka siya ng dugo. Kaya nung pagkatapos nun, kala namin mamatay na eh. Kasi grabe, daming dugo doon sa bahay, sa apartment. Kala namin mamatay na. Ngayon, yun yung mga moment na nagsimula na siyang tumigil, uminom at saka manigarilyo. Saka may isa pang moment, nung nakita niya yung kapatid namin na gymnast, si Cathy, nanalo ng gold medal sa SEA Games. Nung first time niya nanood, at first time din niya na-witness, na nakahakot si Cathy ng mga gold medal. So from there, turn around siya, nagbago siya. So yung mga remaining years niya, siguro, mga 5 years, 7 years, okay siya. Wala na siyang problema. Natalikuran niya yung paninigarilyo. Natalikuran niya yung pag-inom. So, kala namin okay na eh. Mahirap din talaga yung na-stress eh. Kasi yun ang pumatay talaga sa kanya. Saka sa tingin ko dapat yung paninigarilyo hindi niya totally in-stop kaagad eh. Dapat gradual niya. Malamang yun din na nakasama sa kanya. So, one moment, ito na, may problema siya sa trabaho tungkol sa isang kliyente nila na hindi pa nagbabayad at ang nangyari, dinimanda siya ng opisina. Siya pa hindi dinimanda kasi ginaranturan niya eh. Malaking pera ang pinag-uusapan dito. So, ang tingin niya matatalo siya dun sa vista sa judge. Nung gabing yun, na-stroke siya. Mild stroke pa lang. Ay problema nung araw, pag na mild stroke ka, dire-diretso ka na niya sa hukay. Kasi walang gamot. Ay dinala pa sa labor hospital, wala na. Pinanood lang dun eh. Nilagyan lang ng catheter, nilagyan ng Dextrose, wala na. Hinintay na lang mamatay. 1985 yan ha. So, namatay yung tatay namin. Sabi ko nga, wala. Basag pala ako, basag na basag ako. Wala akong kasi lahat ng pangarap na yung magkakapatid nawala. Sabi ko nga nung isang vlog gusto ko sana magpiloto eh. Kaso yun, baka mahal niyan, di ba? Siguro kung nabuhay siya, baka nasustentuhan niya ako nun. Kundi man, sana man lang sa aeronautical engineering o kahit lang basta tungkol sa aeroplano. Yun ang pangarap ko nun eh. Kaso, wala eh. Pero siya, ang gusto niya, mag-chef ako. Hindi ko naman type yun noon. Pero siguro kung buhay pa siya, makalaki ako, baka kinuha ko rin yun. Yun na, nung namatay na siya, lahat kami may problema dahil ang nanay namin, although nung nabubuhay siya, nagra-racket na siya. Nagtitinda siya ng Triumph, Avon, Memorial. Kaya nga nakuha namin yung Memorial dun sa Manila Memorial Park. Nakuha namin yung libingan nila doon. Kasi ahente nanay ko doon. So may mga experience na nanay ko sa although grade 6 nga lang nga natapos niya. Pero
nung mga time na buhay pa papa namin, gumagawa na rin siya ng paraan para magkaroon siya ng experience, para mabuhay din niya yung sarili niya, mabuhay din niya kami. Sumasabay din siya sa tatay namin. Actually, may mga moment pa nga na hindi umuwi ang nanay namin. Ng gabi na umuwi. Gabing-gabi na. Kasi nga galing sa mga training, seminar, mga kung ano-anong mga ano. Kasi nung araw, uso yung mga Triumph na yan, mga Avon, yung mga Tupperware na yan, di ba? May mga training yan, may mga seminar yan. Eh. Yun ang mga ginagawa niya. Tapos nag-ahente na siya ng mga memorial niya. So may alam na siya. Kaya nung namatay ang tatay namin, yun na ang kakataon na siya na ang bubuhay sa amin. Ha? Hindi ko matanggap kung paano niya kami bubuhayin. Kaya nandyan yung moment na nagrebelde ako sa kanya. Naikwento ko na yun nung nakaraan, di ba? Yun ang kinakaano ko lang, ang kinabibilib ko lang sa kanya. Isipin mo, hindi naman siya hirap magbasa, pero syempre sa grade 6 ka, medyo matagal, di ba? Kasi yun lang experience mo, yun lang ang training mo eh. Pero alam mo, nagulat ako, bigla siyang pumasok sa pag-aahente ng lupa. Hindi nga lang siya makapag-exam para maging ano bang tawag ninyo doon? Yung sa real estate, yung broker. Kasi gusto nga niya ako mag-exam ng broker eh. Kaso, hindi ko naman kasi interest yung magbebenta ng lupa. Eh. Kasi nung araw, wala pang college yung mga real estate na yan eh. Ngayon, meron na rin pala, tas may license na, di ba? No, may license din, pero kailangan mo lang mag-training ng parang 3 months yata. Meron ka lang course na kukunin. Pero ngayon, university na siya, college na siya. Nung time ng mama namin, nung panahon na yun, ahente siya kay Bibi Solobin. Doon na siya tumabo ng pera. Nagkaroon na siya ng maraming pera doon. At hanggang nagkaroon kami na unang negosyo namin yung pagtitinda ng manok sa Marikina, na tinutulungan ko siya doon every morning. Napakahirap ng ginagawa namin. Hindi ako sanay na sanay sa mga ganong klaseng trabaho nung araw. Actually, gigising ka ng alas 3 ng madaling araw para humango ng manok. Pakakatay mo yung manok, tapos palalagyan mo ng tubig. Ngayong araw, ganun eh. Di ba tatanungin ka, lalagyan ba tubig o hindi? Nanay ko, sabi niya, wag mong palagyan. Minsan papalagyan, minsan hindi. Para medyo bumigat yung manok. Kung ganun ang style nung araw eh. Ngayon, meron kaming sinusuplayan sa Cubao na bumibili ng mga 10 kilos ng manok. Isipin mo, bubuhatin mo yung 10 kilos ng manok. Galing ka ng Marikina, ng palengke ng Marikina. Tapos pupunta ka ng Cubao, dala-dala mo yun. Sasakay ka ng jeep, makikipag-agawan ka doon sa upuan sa jeep, sasakay ka, tapos pupunta ka. Ang aga-aga, dinadala ko. Alas 6 pa lang, pumupunta na ako doon. Yun ang ginagawa ko nung hindi pa ako nag-start mag-aral ulit. Pagkatapos ko ng high school. So, binuhay kami ng nanay ko sa ganun. Hanggang yung nanay namin, siguro napagod na rin siya. Nagtitinda pa rin siya ng manok, pero ang ginawa niya, para lalong dumagdag yung income namin, nag-barbecue kami. Bago kami lipat ng Karangalan, wala pa masyadong mga bahay. Kaya kami kauna-una nag-barbecue doon sa Karangalan Village. So nag-barbecue kami, tumutulong din ako sa paglilinis ng mga bituka ng manok, mga pagtutusok-tusok ng mga isaw, ganyan. Ganyan, ang ginawa ng nanay namin, sinama niya kami sa negosyo niya, sinama niya kami sa hirap niya. Kaya, nagpapasalamat din ako dun kasi, kung hindi ko naranasan yun, wala eh. Aangal ako sa hirap ng buhay. Kaya, yun ang sinasabi ko nga sa anak ko eh. Siya, wala siyang ganun eh. Wala siyang ganun. Hindi niya naranasan yun, yung ganung hirap. Nagigising ka ng umaga, magdadala ka ng ganito para itinda mo dahil kailangan niyo mabuhay, di ba? Siya, wala siyang ganun. Kaya sabi ko sa kanya, napakaswerte mo. Kaya, pinapunta ko siyang Pilipinas at bantayan niya ako yung mga binan ko. Tapos, pagkatapos magtinda ng barbecue, doon na siya unting-unting natututong mag-real estate. So, nung nag-real estate na siya, nakakabenta na siya ng mga lupa, lalo-lalo na yung mga lupa sa Karangalan, nabebenta niya. Tapos, natuto na rin siya mag-ayos ng mga papeles. Isipin mo, sa edad na, kasi namatay, malaki ang edad ng pagitan ng tatay ko sa kananay ko, parang nasa 15 years yata eh. So, ang tatay ko namatay siya, 59,
Tapos ang mama ko nun, so ano mo, 15 years. Siguro nasa parang hindi lang yata 15, 20 years yata eh. Siguro nanay ko nun parang nasa 35 lang eh. Nung namatay si papa eh. So, di ba, isipin mo ang bata mo pa nun para sa 35 tapos tatlong anak ang aalagaan mo. Tapos ang nakukuha mo lang naman pension sa SSS eh parang 500 pesos lang plus tig to 250 kaming magkakapatid. So magkano lang yun? 1,000 mahigit lang yun. 1,250. Tapos nung nag-21 na kami, wala na yun. 500 na lang nare-receive niya. So, yun lang inaasahan namin, yung perang yun. So, yun ang pinapaikot niya. Isipin mo, napaikot niya yun. Nagkaroon pa siya ng manukan, nagtitinda siya ng manok. Nagtinda kami ng barbecue. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung ibang pinupuhunan niya eh. Eh siguro, baka din sa Marikina, dahil may mga nagpapautang doon, di ba? Mga 5-6, di ba? So, nung natuto na siyang mag-real estate, binitawan na niya yung Marikina kasi nga nakakapagod. Biro mo, aga-aga mo, minsan hindi nga umuwi yun, doon na natutulog eh. O kaya uuwi, maliligo lang, babalik na doon ng alas 10 ng gabi. O, edi binitawan na niya yun, binigay na niya yung kung kanino man. Kaya ang nangyari, nagtayo kami ng karinderya. Una, maliit na karinderya, tapos lumipat kami, manap kami ng peso. Kasi meron kami mga client na mga taga National Housing Authority. Yun ang kumakain sa amin. Bukod doon sa mga tao doon sa Karangalan. So, sinasabay niya yun, pagbebenta ng lupa at sa pagkakarinderya. Kami magkakapatid, tinutulungan namin siya. Pero most likely, kaming dalawa ni Nep ang tumutulong. Si Kati kasi, meron siya sariling trabaho eh. Philippine athlete siya eh. Gymnast siya. Kaya, tumalaban siya sa competition. Kaya sinisweldohan siya ng Philippine government. So, meron siyang sariling income niya. So ako, tumutulong kay mama magtinda at the same time, pinag-aaral din niya ako sa PUP. Ganon din yung kapatid ko si Nep. Si Kati naman, nakakuha na yun ng scholarship sa UE first tapos sa Trinity. So, yun nga, hirap ng walang tatay kasi wala kang masandalan eh. Diba? Iba pa rin kasi ang tatay eh. Ang tatay kasi siya yung provider eh, diba? Mas yun ang focus niya, yung mag-provide. Ang nanay, magiging provider lang yan pag naging single mom na siya at nabiyuda siya. So, ang nakakatuwa lang, hindi tinigilan ng nanay, hindi siya sumuko at hindi din siya naghanap ng ibang boyfriend. Hindi siya nag-boyfriend, hindi din siya nagkasawa na. Talagang pinokos niya yung buhay niya sa aming tatlo. Although alam ko may mga umaali-aligid noon na nagagalit kami, pero hindi na niya inisip yung kaligayahan niya. Inisip na lang niya kaming tatlo na mapatapos niya, maitawid niya sa buhay, mabigyan niya ng magandang buhay. Na nangyari naman bago siya pumanaw, di ba? So, yun lang ang masasabi ko. Sa kalagitnaan ng aming paghihikahos nung namatay ang tatay namin, nandyan ang nanay namin para tulungan kami, para iahon kami sa kahirapan, bigyan kami ng edukasyon, di ba? Although hindi ako nakatapos, dahil nung time na dapat magtatapos na ako, nabigyan ako ng opportunity magtrabaho sa GMA 7 at hindi na ako bumalik sa PUP. Kasi tinuloy-tuloy ko na yun. Kasi ang ganda ng kitaan eh. Although alam ko, frustration niya yung sa akin na hindi ako nagtapos. Kasi yung dalawang kapatid ko tapos eh. Ako lang ang hindi. Pero sana man lang hindi na siya masama ang loob sa akin dahil hindi ko nga natapos yung aking edukasyon. Ang akin lang is kahit hindi ko naman natapos yun, naging okay naman ang buhay ko, di ba? Kahit papaano. Yun, sa akin sa sarili ko, sa tingin ko. Ewan ko anong tingin ninyo. Yun, kaya mga kababayan, alam ko lang na may mga kwento din kayong ganyan sa inyong mga magulang. Lalo-lalo na yung mga namatayan ng maaga, di ba? Nawalan ng ina, nawalan ng ama, nung teenager pa sila o bata pa sila, di ba?
Diba? Hirap ng buhay, diba? Lalo na pag nawala ang isa sa kanila. Kaya, encourage ko lang kayo kung may mga kwento kayong ganyan. Ilagay ninyo dyan sa comment section. Kahit maikli lang. Pagpuri sa inyong mga magulang. Pagpuri lalo na sa inyong ina. Sa tatay din. Maglagay kayo. Kaya, ganun kami binuhay ng magulang ko. Ng nanay ko. Ganun kami niya tinawid sa hirap at binigyan kami kahit papano ng ginhawa. Na nung time na yun, hirap na hirap ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero unti-unti natawid niya kami. Yung mga unang taon na namatay tatay namin, ang hirap talaga. Hanggang pangatlong taon ang hirap. Nagrebelde nga ako nun eh. Di ba? Nawala ako. Di ba? Inaway ko siya. Disrespect ko siya. Pero nung bumalik ako, bumawi naman ako sa kanya. Although nag-aaway pa rin kami paminsan-minsan, pero bumawi ako sa kanya. Kaya, ito lang masasabi ko sa inyo, lalo na kayong mga OFW, mga migranting Pilipino, mga migrant Pinoy, mahalin nyo ang magulang nyo, mahalin nyo ang nanay ninyo. Ang tatay ninyo, maaaring mahigpit, hindi tingin nyo, tarang hindi kayo nire-respeto, hindi kayo binibigyan ng pagpapahalaga, magkakamali kayo doon. Ganun lang ang mga tatay. Kahit nga ako, ganun ako sa anak ko eh. Kasi ako, lalo na anak ko lalaki. Ayoko siyang palaging kinakausap, tinatawagan. Gusto ko, diskarte niya eh. Dumiskarte ka sa sarili mo, di ba? Lalaki ka eh. Kaya, kung hindi man kayo tinatawagan ng tatay niyo, nasa abroad kayo, huwag niyo samahan ng loob yun. Ganun talaga ang tatay. Ang tatay, reserve yan. Reserve sila. Hanggat maaari, pipigilin nila yung emosyon nila. Kahit miss na miss kayo, hindi yan kikibo. Kahit pag gusto kayong yakapin, hindi yan yayakap sa inyo, di ba? Kasi, ganun talaga ang lalaki, ganun talaga ang mga tatay. Pero, deep inside, mahal na mahal kayo niyan. Pero nanay naman iba. Ang nanay iba talaga. Ang nanay talagang ipapakita nila sa inyo. Ang emosyon nila. At ipararamdam sa inyo. Bakit? Kasi kailangan ninyo yun. Kasi siya yung puso eh. Ang nanay ang puso. Ang puso sa pamilya, di ba? Ang tatay naman ang haligi, di ba? Kumbaga, ang tatay, siya ang utak ng pamilya. Kaya ang nanay mo, talagang may emosyon yan. Makita lang yan na parang may problema ka, talaga ano eh. Kaya, huwag niyong baliwalain ang magulang ninyo. Utang na loob. At pag nawala na sila, yun yung ulit sinasabi ko, wala na. Stop. Kaya, hindi ko pa alam kung anong isusunod ko na ano. Sige na po. At marami pong salamat. Ito po ulit si Polo Campo ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Tandaan po ninyo, ang nanay po ninyo ay napaka-importante sa buhay. Huwag po nyo siyang baliwalain. Balikan po nyo siya at mahalin. At pag nawala na po siya sa mundong to, sorry, wala ka nang magagawa. Hindi ka na makakabawi. Hindi mo na masasabihan na mahal mo siya. For the way it goes.